na po ang clearing o second phase ng clearing operations ng pulisya sa ilang mahalagang gusali sa Zamboanga City. Kabilang dito ang Hall of Justice na tinadtad ng tama ng bala ng MNLF. Sa Barangay Rio Hondo naman, muling nagkasunog kaninang umaga. Nakatutok live si JP Soriano. JP. Gigi, papunta kami kanina sa Barangay Santa Barbara para i-cover yung turnover ceremony ng PNP sa mga government offices nang madaanan ng ating news team yung isang malaki at maitim na usok sa unang bahagi ng Barangay Rio Hondo. Malaki at maitim na usok ang natanaw namin sa Barangay Rio Hondo. Sabi ng tropa ng pamahalaan, kaninang umaga pa raw nila ito nakita. Pero wala raw indikasyon na kagagawan ito ng paksyon ng MNLF. Siguro isa sa mga anggulong tinitingnan natin, baka pwede yung mga unexploded items na naging sanhi ng sunog. Pagpasok namin sa Barangay Santa Barbara, tumambad sa amin ang mga sunog at wasak na bahay at gusali. Ilang bangkay na pinaniniwalaang sa mga rebelde ang aming nadaanan. Pagdating sa Zamboanga Hall of Justice, naroon na ang mga opisyal ng PNP at ng City Hall. Tapos na kasi ang second phase ng clearing operation ng PNP sa 11 vital offices gaya nga ng Hall of Justice, LTO, barangay offices at National Museum ng Zamboanga. Pero sa mahigit 500 establishmento raw, mahigit kalahati ang nasunog. Gayunpaman, labis pa rin ang kagalakan ng mga taga rito nang malamang ligtas na ulit pasukin ang kanilang mga gusali. During the time of crisis, very, very grateful to them. These things is over. We are happy that we'll go back to normal. Be back to work beginning tomorrow or the next week so that normalcy in our duties would be done and the wheels of justice would again grind. Isang Hall of Justice sa mga tinarget na pasukin ng MNLF. Tadtad ng tama ng bala ang harapan nito. Basag ang mga salamin at tinamaan din ng bala ang power generator. Kasi pag makuha po nila ito, kasi yung mga MNLF din is marami silang kaso dito, sabi ng mga attorney sa akin dyan. So, at saka marami ding mga nakatago dyan. So, gusto nilang kunin yan. So, yung kwan namin is, depensahan talaga to. Kaya naman hindi raw iniiwan ng operatiba ang lugar. Lalo pat ayon sa West Mincom, di pa rin nakikita ang ilang lider ng MNLF tulad ni Commander Javier Malik na hindi pa kumpirmado kung buhay pa o patay na. He is just one of the commander. Remember, hindi siya yung overall dito, 4-5 commander na nandyan because they come from different places. Bawal pa rin umuwi ang mga residente. Ang masamang balita, may mga bata sa evacuation center na nagkakasakit na. Sa iba pang evacuation center gaya sa eskwelahang ito, nakapaskil ang signage na ito na nakikiusap na huwag silang idamay sa gulo. Ang trauma raw kasi hanggang ngayon, dala pa ng mga bata. Ang mga kababayan nating Badjao takot pa rin maglayag, kaya nananatili sila rito sa tabing dagat. Ang hihingi namin lang kapag may bahay, pwede na kami uwi. Pero ngayon wala pa. Ganito na lang. Jessica, isang resolusyon ang inaprobahan ng Zamboanga City officials na hihiling sa COMELEC na ipagpaliban muna ang barangay elections dito sa lungsod at i-request din daw nila sa COMELEC na i-exempt ang Zamboanga City sa election gun ban. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, JP Soriano.